Namatay ang isang construction worker sa Ilagan City, Isabela at isang tumatakbong konsehal sa Canlaman, Camarines Sur. Heat stroke ang itinuturong sanhi ng kanilang pagkamatay. Isa ang heat stroke sa mga kondisyong pwedeng makuha sa matagal na pagbibilad sa araw. Kadalasang namamatay rito mga taong may hypertension o sakit sa puso. Makibalita tayo kay Charissa Pagtalunan ng GMA Bicol. Matinding sakit ng ulo at katawan. Ilan lang ang mga ito sa naramdaman ng isang construction worker sa Iligan City, Isabela matapos ng maghapong pagbababad sa init. Nilagnat siya sa loob ng 3 araw bago binawian ang buhay. Parang nagdi-delirium na siya. Hindi na naintindihan yung pagsasalita niya. Sa autopsiya ng doktor, lumabas na nagka-myocardial infarction o inatake sa puso ang lalaki, bungsod ng heat stroke. Ganito rin ang dinanas ni Loreno Trampe, isa sa mga tumatakbong konsehal sa Canlaman, Camarines Sur. Matapos ang maghapong pangangampanya, nakaramdam daw siya ng panghihina. At pagkagat ng dilim, nawala na siya ng buhay. Heat stroke din ang hinihinalang sanhi ng pagkamatay ni Trampe na may hypertension. Ikaw talaga siyang namamati na kuya sa heart. Ikaw talaga siya. Siya nga may daradara nga ni siyang, pag naglalako siya, may daradara siyang bulong. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, simula nang pumasok ang tag-init, umaabot na sa 5 hanggang 10 ang bilang ng mga pasyenteng may sintomas ng heat stroke sa bawat ospital sa bansa. Nahi-heat stroke ang isang tao kung mabilis ang pag-init ng katawan at hindi ito nailalabas sa pamamagitan ng pagpapawis. Ilan sa mga sintomas ang pamumula ng balat, pagbilis ng pulso at pagkahilo. Para makaiwas, iwasang magbilad sa araw. Laging magdala ng panangga sa init, magsuot ng paskong damit at laging uminom ng tubig. Ang MMDA nagpapatupad na ng tinatawag nilang heat stroke break para sa mga traffic enforcer at street sweeper. Time out muna sila sa kalsada mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon na kainitan ng araw. Tatagal ito hanggang May 31. Kahit naka-break, naka-alerto pa rin naman daw sila. Charissa Pagtalunan, Nagbabalita, Pilipinas.